Kasi para po sa atin, ang pagkain ay pakikisama. Eating is all about relationships. Hindi pagkain ang nagpapabusog lang sa atin, kung hindi ang ating pakikipagsama, kung hindi ang presensya ng iba. Diba? Kapag gusto mo yung kasama mong kumakain, busog na busog ka. Pero kapag naiinis ka doon sa kasama mong kumakain, gutom na gutom ka. Wala kang gana. At dito po papasok itong dalawang pagbasa natin ngayong araw. Ano po ang sabi ng first reading? It is written, it said that on this mountain, the Lord will provide a feast, and He will wipe away the tears from our faces. Imagine niyo po yun. Bago ka pakainin ng Diyos, inuna muna niya na punasan ang luha mo. Kasi ang pagkain, hindi lang yan ang nagpapabusog. Ang pagkain ay pampalakas at pampagaling. Marami po sa atin ang kumakain, pero may iniiyakan. Aminin natin yan. Merong mga iniwan, pinagtaksilan, mga napapagod, nabigo, nagkakasakit, maraming nagkamali. At sabi ng Diyos sa first reading, huwag ka mag-alala. Aalisin ko lahat ng luha mo sa iyong muka. I will remove your shame. I will destroy death forever. Kaya nga po, sa paparating na Pasko, hindi lang yan tungkol sa mga parol at hamon. Sa paparating na Pasko, ito'y tungkol sa pagpupunas ng Diyos sa ating mga luha, pagbibigay ng ginhawa sa ating mga pagod. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig naman natin si Jesus, nagparami ng pagkain. We heard about the multiplication of loaves and how Jesus fed the multitudes. Pero pansin niyo po, bago nagpakain si Jesus, ano ang sabi ng ebanghelyo? Nagpagaling muna siya sa mga may sakit. Ang mga bulag, nakakita. Ang mga pilay, nakalakad. Ang mga pipe, nakapagsalita na. Bakit nanggamot si Jesus? Kasi hindi ka pwedeng kumain na hindi ka muna pinagaling. Hindi ka pwedeng palakasin kung hindi ka muna patatahimikin.